Ngayong Biyernes mga kapuso, tuloy ang pagtutok ng buong puwersa ng GMA Integrated News sa mga pinakabagong balita kaugnay sa pananalasa ng Bagyong Christine sa panibagong sama ng panahon at iba pang malalaking balita sa bansa. Nasa Batangas si Bam Alegre. Nakabantay pa rin sa Isabela si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Si Sandra Aguinaldo nakapwesto sa Baguio City. Habang si Nelson Canlas ay nasa repacking ng relief goods ng GMA Kapuso Foundation sa Tandang Sora, Quezon City. Katuwang din natin sa paghahatid ng iba pang maiinit na balita sa ilang probinsya sina Chris Zuniga sa Dagupan City at Cecil Kibod Castro sa Cebu ng GMA Regional TV. Nasa labas na ng kalupaan ng Pilipinas ang Bagyong Christine. Pero kagabi, hinagupit nito ang maraming lugar sa bansa gaya sa Calabarzon, kabilang ang malaking bahagi ng Laguna. Sa Binyan, rumagasang baha sa ilang lugar, kaya ang rescuers gumamit ng lubid para tulungan ang mga residente. Tumirik naman ang isang ambulansya sa gitna ng baha sa Calamba. Pero para makausad yan, tumulong sa pagtulak ang ilang lalaki. 3 bahay naman ang nabagsakan ng mga sanga ng puno sa barangay Turbina. Sa evacuation centers na nagpalipas ng gabi ang maraming residente. Dahil sa walang humpay na pag-ulan, nakaranas din ng malawakang pagbaha sa Santa Rosa, pati na sa bayan ng Mabita. Napuruhan din ng Bagyong Christine ang Cavite. Maraming motorista ang stranded at may mga inilikas dahil sa pagbaha. Balita hatid ni Jomar Presto. Nabalot ng dilim ang bahaging ito ng Tirona Highway sa Kawit, Cavite. Ayon sa mga residente, mula alas 9 pa kagabi nang mawalan ng supply ng kuryente ang lugar dahil sa patuloy na hagupit ng bagyo. Nandito ako sa bahagi ng Tirona Highway sa Kawit, Cavite. Ito yung dadaanan mo kung pupunta ka ng Noveleta at Rosario, Cavite. Hinarang na kami ng mga rescue team dito dahil ang sinasabi ay mataas pa ang tubig baha sa bandang dulo kaya hindi pa rin pwedeng daanan ito ng anumang uri ng sasakyan. Ang motorcycle rider na si Jeffrey, alas 11 pa kagabi nang ma-stranded sa lugar. Galing pa raw siya ng Maynila at pauwi sana ng Rosario. Bukod sa baha, problema niya rin ang kanyang motorsiklo na tumirik sa Bacoor kaya kinailangan niya itong itulak hanggang sa Kawit. Kakakain ko lang papuntang Rosario. Malayo po yun. Ano po yun, bali Noveleta pa tapos po Rosario po sunod. Ang ilang sasakyan naman ipinarada muna sa mataas na bahagi ng tulay na ito para hindi abutin ng baha. Ang mga residente namang ito, mahigit 20 minuto raw lumusong sa baha para makabalik ng kaingin. Galing pa po kami Panamitan, sir. Baha? Yes po, sir. Napakaba mo, sir. Gagento na po. Kasi bewang po. Napalas po yung Agos po, sir. Paglakad nyo po doon, talagang napakahirap po maglakad. Ang residente namang si Emma makikitulog muna sa kakilala dahil inabot na raw ng baha ang kanilang bahay. Gaano kalalim yung baha doon? Ano po, hanggang tiyan ko po, tapos malakas yung current. Dito po kami tutuloy kasi medyo mataas na po yung sa amin eh. Opo, lahat po inabot na. Ayon sa Cavite Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa mahigit 1,500 pamilya ang inilikas mula sa buong lalawigan dahil sa bagyo. Pinakamarami raw dito ay mula sa Cavite City na aabot sa mahigit 500 pamilya at sa Ternate na aabot sa mahigit 300 pamilya. Ang bayan naman ng Noveleta hindi pa umano nakakapagpasa ng report dahil sa nagpapatuloy na rescue operation doon. Patuloy naman daw na inaalam ng Cavite PDRRMO kung ano-anong mga lugar ang wala pang supply ng tubig at kuryente hanggang sa ngayon, gayon din ang mga lugar na matataas pa ang tubig baha. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang sandali mula ngayon ay inaasahang nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Severe Tropical Storm Christine. Wala ng wind signal number 3 pero nananatili ang signal number 2 dito sa Metro Manila, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan,
northern portion ng Cavite, northern portion ng Rizal, at northern portion ng mainland Quezon base sa 5 a.m. bulletin. Wind signal number 1 naman sa Batanes, nalalabing bahagi ng Rizal, nalalabing bahagi ng Cavite, buong Batangas, Laguna, nalalabing bahagi ng Quezon kasama ang Pulillo Islands, buong Occidental Mindoro kasama ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan kasama ang mga isla ng Calamian, Cuyo at Kalayaan, buong Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, northern at central portion ng Sorsogon, northern at central portion ng Masbate, kasama ang Ticao at Burias Islands. Signal number 1 din sa Aklan, Capiz, Antique, kasama ang Caluya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, western portion ng northern Samar at northern portion ng Samar. Sa darating na linggo o Lunes, posibleng mag-loop o babalik at tutumbukin muli ng Bagyong Christine ang PAR. Dahil yan sa posibleng interaksyon nito sa bagong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa itong tropical depression na namataan ng Pag-asa 2,245 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Sumarib na sa nasabing bagyo ang isang kalapit na LPA. Sa darating na linggo, posibleng pumasok sa PAR ang panibagong bagyo na tatawagin sa local name na Leon, ang ikalawang bagyo ngayong Oktubre. Abangan po mamaya ang 11 a.m. bulletin ng Pag-asa ukol sa Bagyong Christine. Patuloy ang pagpapakawala ng tubig ng ilang dam dito sa Luzon. 2 gates ang nakabukas sa Bustos Dam sa Bulacan ayon sa 6 a.m. monitoring ng Hydrometeorology Flood Forecasting and Warning Service ng Pag-asa. Nasa 17.45 meters ang water level ngayon ng Bustos Dam. 6 na gates naman ang binuksan sa Binga Reservoir sa Benguet. 4 naman sa Ambuclao Reservoir na nasa Benguet din. 2 gates sa Ipo Reservoir sa Bulacan, habang tig-isang gate ang nagpapakawala ng tubig sa San Roque at Magat Reservoir. Pinaalerto ang mga nakatira malapit sa Tulyahan River sa Quezon City, Valenzuela at Malabon dahil sa posibleng pag-apaw ng tubig mula sa Lamesa Reservoir. Halos nasa 80 meters na ang water level doon, konting-konting diferensya na lang bago ito tuluyang umapaw lalo kung magpapatuloy ang pag-uulan, sabi po ng Pag-asa. Mga kapuso, kung kailangan niyo po ng tulong o gustong magpaabot ng tulong, tumatanggap po kami ng mga tawag at online comments sa Operation Bayanihan Bagyong Christine Telethon. Ang hotline po ay 02-846-08111. Tutok lang po dito sa GTV para sa Telethon Special mamayang 2:30 hanggang 5:30 ng hapon. Pati sa Dapat Alam Mo simula 5:30 p.m. Mapapanood din po ang live stream ng Telethon sa official Facebook at YouTube accounts ng GMA Network, GMA Public Affairs at GMA Integrated News. Mapapakinggan din po ang Telethon sa DZBB at Super Radio stations nationwide. Isa sa puso tayong magbayanihan para sa ating mga kababayan. Isang lakwang po, tulong. Unti-unti nang humuhupa ang baha sa ilang barangay sa Ilagan, Isabela matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine. Kaya ang ilang lumikas, nagsimula na ring magsiuwi. Live mula sa San Pablo, Isabela, may ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine? Rafi, sa mga oras na ito ay mas maayos na ang lagay ng panahon sa probinsya ng Isabela pero may mga lugar pa rin sa probinsya ang lubog pa rin sa baha. Sa Ilagan City, Isabela, aabot na sa 30,000 individuals ang apektado ni Bagyong Christine. 2 barangay ang hindi pa rin napapasok ng otoridad dahil sa medyo may kataasan pa yung baha doon. Unti-unti naman nang humuhupa ang baha sa mahigit 20 na barangay sa syudad. Ang ilang residente nagsimula ng maglinis ng kanilang mga bahay
Pero ang problema, Rafi, yung supply ng kuryente at supply ng tubig sa ilang barangay ay wala pa rin sa ngayon. 15 barangay sa Ilagan City ang walang supply ng tubig habang 7 barangay naman ang wala pa rin supply ng kuryente. Bukod sa food packs, namamahagi din ng tubig ang lokal na pamahalaan. Samantala, target ng lokal na pamahalaan na mapasok ngayong araw yung mga barangay na lubog pa rin sa baha para mabigyan ng pagkain at ng malinis na tubig. Rafi? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Nawawala pa rin ang isang mangingisdang kabilang sa nakasakay sa lumubog na bangka sa dagat na sakop ng Obando, Bulacan. Ayon sa Obando LDRRMO, ipagpapatuloy ang rescue operations para sa nawawalang mangingisda kapag bumuti na ang lagay ng panahon. Batay sa investigasyon, pabalik na ang 10 mangingisda sa barangay Binuwangan nang hampasin sila ng malalakas na hangin at alon. Nailigtas sa isinagawang rescue operation ng 9 na mangingisda na nakakapit sa mga styrofoam na lalagyan ng kanilang mga nahuling isda. Ipina-check up at nakauwi na sila. October 22 pa lang daw nang magpatupad ng fishing ban ng lokal na pamahalaan pero pumalaot pa rin ang mga mangingisda. Abiso po sa mga motorista, hindi pa sigurado kung rollback o price hike ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, posibleng rollback na hanggang 20 centavos kada litro o price hike na hanggang 20 centavos kada litro ang ipatutupad sa gasolina. Sa diesel naman, posibleng may bawas presyo na hanggang 10 centavos o taas presyo na hanggang 30 centavos kada litro. Rollback naman ang nakikita sa kerosene na 20 hanggang 30 centavos kada litro. Posible pa po yung magbago batay sa resulta ng trading ngayong Biyernes. Ayon sa DOE, nagpamura sa presyo ng langis sa mga mas mahinang demand sa China at Amerika. Pero nagpamahal din ang tumaas na demand sa South Korea at agam-agam dahil sa kaguluhan pa rin sa Middle East. Sa mga lugar naman na nasa state of calamity dahil sa Bagyong Christine, ipinaalala ng DOE na may price freeze sa kerosene at household LPG. Ibig pong sabihin, hindi pwedeng magtaas ng presyo ng 15 araw matapos ang deklarasyon. Gumuho ang pinagsamang bato at putik sa gilid ng isang bundok sa Natonin Mountain Province. Naitala ang mudslide at rock slide sa kabanang junction ng Talubin Barlig, Natonin Paracelis, Calacad Road sa Barangay Banawal. Ang isang sasakyan nga napaatras na lang dahil sa pagguho. Wala namang naiulat na nasaktan, hindi pa rin madaanan ng kalsada dahil sa nagkalat na debris. Ito na ang mabibilis na balita. Sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Christine kagabi, nagkasunog sa isang residential area sa Barangay 6 sa Pasay. Itinaas ng BFP ang ikalawang alarma kung saan 6 na fire truck ang rumisponde. Inaalam pa ng mga otoridad ang halaga ng pinsala. Wala namang napaulat na nasaktan o nasawi. 7 babaeng Vietnamese na ibinubugaw umano sa mga pogo operator ang nasagip sa Pasay City. Ayon sa mga otoridad, isang concerned citizen ang nagtip sa kanila para sa lakayin ng bahay kung nasaan ang mga biktima. Na-recover din sa lugar ang ilang ebidensya. Arestado ang isang Chinese na bugaw umano. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang suspect at mga biktima. Babaha, huhupa, maglilinis. Tuwing maulan, ganyan na raw ang buhay ng mga nasa bahayang lugar tulad ng Barangay Tatalon sa Quezon City. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Hindi na bago sa mga residente ng Barangay Tatalon sa Quezon City ang baha. Ang ilan sa kanila, ganito na ang kinalakihang buhay. Tuwing umuulan at bumabaha, likas, balik, linis na ang kanilang nakasanayan. Mag-aalas 2 na madaling araw, tumila na ang ulan. Pero perwisyo pa rin dito sa Araneta Avenue sa Quezon City ang baha. Doon sa Barangay Tatalon, abot bewang pa ang baha. Kaya ang ilang residente kinailangang sumakay ng bangka. Makalipas ang ilang oras, unti-unti nang humuhupa ang baha. Nagsimula ng linisin ng ilang residente ang mga bahay nilang pinasok ng maitim at maduming tubig. Nakakapagod naman na din po sa kumilos-kilos ng ganito. Kasi sanay naman na rin po kami. Sanay na kami dito simula nung pa kami ng bata. Kaya hindi talaga maiwasan na darating yung pagsubok na ganito na babahain kami.
Tapos, okay lang naman po. Si Gemma naman galing pa sa evacuation center. Nilusong na niya ang baha para makapagsimula ng maglinis bago umuwi mamaya ang mga batang kasama niya sa bahay. Bahain daw talaga sa lugar nila, kaya kabisado na nila ang gagawin tuwing masungit ang panahon. Pag umulan, alam naman namin kalakaran, mabaha. Alam namin kung mag-evacuate, alam namin yung gagawin. Parang nasanay na, parang naging normal na po sa amin. Nakakapagod ilang araw. Halos isang linggo maglinis, maglaba, pero dito ka nakatira. Wala kang magagawa. Nagbagal naman ang ilang truck na sumuong sa baha sa Araneta Avenue para hindi muling umagos yung tubig sa loob ng mga bahay sa tabi ng kalsada. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, buhay na buhay ang diwa ng bayanihan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Gaya na lang ng kabayanihang ipinamalas ng ilang grupo para tulungan ang mga nasalanta at stranded dahil sa Bagyong Christine. Balitang hatid ni Ian Cruz. Sa bagyong mapaminsala, may mga buo ang pusong tumulong. Ang nagbigay init sa malamig na panahon. Sa Albay, Sorsogon, Camarines Norte at Camarines Sur, volunteers ng Community Pantry Philippines. Kasama nila ang iba pang volunteer groups sa pamamahagi ng hot meals. Maging ang mga stranded na motorista may naramdamang kaunting ginhawa. Bali, 2 araw, 2 gabi na po kami dito. Milya-milya ang kanilang pasasalamat sa mga Good Samaritan. Para lang makapag-share ng blessing kasi kung just in case kami yung na-stranded, ito rin yung hahanapin namin, pagkain. Sa C5 Road sa Calapan City, Oriental, Mindoro, halos 200 ang hindi umuusad na truck, bus at iba pang sasakyan. Kaya ang grupo nina Marina Net Jeronimo, Pantawid Gutom, ang ipinamahagi sa pamamagitan ng kanilang Kitchen on the Go. Simpleng tulong man, ito ang buhay na diwa ng Filipino bayanihan. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patuloy ang paghahatid ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa mga kababayan nating nasalanta ng Bagyong Christine. At makakapanan natin si GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and COO Ricky Escudero Catibo. Salamat po sa pagpapaunlak ng panayam sa Balitang Hali. Hey Rafi, good morning. Opo, saan mga lugar na po yung naabutan ng tulong ng GMA Kapuso Foundation na target pa na mabigyan po ng tulong? Simultaneous deployments tayo, report lang natin kung saan na tayo ngayon. Right now, yung team ng GMA Kapuso Foundation na nasa Quezon, katatapos lang nila ng isang distribution, nandun na kami sa Katanawan, medyo malalim pa rin ang baha doon, And then tuloy-tuloy tayo kasi kahapon nandun tayo sa Lopez. So ngayon nasa Katanawan, Quezon tayo. Both of those areas are badly hit, So magsistay tayo doon hanggang sa maubos natin yung dala natin na relief goods. Ngayon, yung team natin na pinaalis natin para makapunta sa Bicol, nandun sila ngayon sa Sipokot. Alam mo, Rafi, hindi pa rin makalusot ang aming truck, ang aming malaking truck, dala-dala ang relief goods, good for 1,800 families. Hindi kami makalusot dahil sa sobrang lalim pa rin ng baha. At saka merong ilang mga tulay dun sa daan na nasira. So hindi kami makalusot. Pero nag-aantabay kami with the help of the 9th Infantry Division, hopefully makalusot kami. Ngayon, right now, katatapos lang ng GMA-KF with unang hirit na mag-distribute sa Lipa. Akalain mo, pati ang Lipa, binahana. Ngayon, right after, magpupunta naman kami sa Bawan at saka sa Lemery kasi napaka-lalim din ng baha doon. At kasama naman namin yung mga sundalo ng 59th Infantry Battalion ng 2ID. Ngayon, yung GMA-KF team na papuntang Nueva Vizcaya, right now, nandun na sila, I think,
mangangalhati na sila. Kasi by 7 p.m. expected na darating na sila doon. Sa Isabela at saka sa Cagayan. Magdi-distribute tayo sa Cagayan at saka sa Isabela. At alam nyo naman, kagagaling lang doon ni Christine kagabi. Magre-repacking tayo at saka feeding tayo ng Sabado. Distribution ng Sunday. So ang GMA Kapuso Foundation, all our teams are concentrated on this effort. At saka Rafi, I want to take the opportunity to please appeal to everybody who is watching Balitang Hali na makilahok ho sa aming telethon at mag-donate dahil masyadong maraming probinsya ho at mga katauhan ang sabay-sabay na apektado. Yun na nga So po, kailangan... So, kailangan talaga natin, Rafi, na magbakas-bakas tayo. Ang GMA Kapuso Foundation po, tuloy-tuloy ho yan until next week. We are planning a second and third wave for Bicol. And, in fact, mag-airlift na ho tayo ngayong weekend kasi masyadong matagal ho yung inaantay ng mga teams natin para bumaba yung baha. So mag-airlift na ho tayo this weekend. Landing ho natin is in Albay, no? So hopefully we will be able to do our Bicol distributions ngayong weekend. Gusto ho natin yan i-report sa mga nagdo-donate na partners at saka sa ating mga donors. At para alam nyo ho na talagang gumagalaw ang GMA Kapuso Foundation para makarating ang tulong na binahagi ninyo. Opo, yun na nga po, napakalawak na epekto ng Bagyong Christine mula Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Kumusta naman po yung magiging supply ng ating mga relief goods na manggagaling dito po sa Maynila at yung distribution? Nabanggit nyo yung airdrop, talagang humahanap na ho kayo ng iba pang mode of transportation para maparating itong mga relief goods sa mga nangangailangan. At of course, yung mga stranded po sa mga kalsada na mga ilang araw nang hindi kumakain, meron ho kayang po pwedeng maitulong sa kanila ang GMA Kapuso Foundation? Oo, ganito ginawa natin, Rafi. Nagbigay tayo ng mga relief goods sa ating mga reporters na papunta dun sa lugar. In particular, yung team natin na papunta sa Isabela at saka sa Cagayan, may dala-dala na silang relief goods kasi ang behavior ng mga evacuees, nagpupunta sila sa highways kapag wala na talaga silang mapuntahan. So tayo ay magdi-distribute along the highways. Pagdating natin sa Isabela at sa Cagayan, yung mga suppliers natin, nag-aantay na rin sa atin for immediate distribution. Ang kailangan na lang natin mag-repack, ang katulong naman natin doon is the 5th Infantry Division ng Philippine Army. So yan, bali iba't ibang lugar, ang dami talaga na areas na affected. So for the first time, kasi naka-experience na tayo nitong Karina at saka Enteng, pero ito talaga ang lawak-lawak, Rafi. Tsaka sabay-sabay yung epekto ng baha. So talagang nag-deploy tayo from the south up until the north. And hindi tayo titigil ngayong weekend, tuloy-tuloy ang distributions hanggang next week. On the airlifting, I would just like to say na tayo ho ay naka-confirm na we will be airlifting relief goods to Albay. Ang tagal ho kasi ng antayan dito sa juncture ng Quezon at saka ng Camsur. So, meron na ho tayong malaking truck dyan. Magdadala ho sila ng relief goods papunta sa Camsur. Yun nga lang, ang wait period namin, magdadalawang araw na kami dyan, Rafi. So kaya naghanap kami ng paraan at ito na nga yung we will airlift relief goods this weekend. Kasi mukhang that is the quickest way, going to Albay. Kasi marami rin ang affected sa Albay. May mga lugar pa po bang hindi marating o kayo nagre-report sa inyo na hanggang ngayon ay wala pa silang nakukuhang ayuda dahil hindi madaanan yung mga tulay o kalsada? Meron, Rafi. Ang nag-report sa amin dito is Lieutenant General Dong Palafox ng Southern Luzon Command ng AFP at sinasabi niya meron daw munisipalidad sa Albay. Hindi daw ma-reach, cut off. So,
sisikapin natin na maabot yung lugar na yon kasi naaawa tayo dun sa mga tao na nandun. Baka mamaya gutom na sila, no? Oo nga po. Mag-aano na tayo dyan, mag-aapat na araw na tayo. So, ang worry ko dyan, nauubos na rin yung mga pre-positioned relief packs ng DSWD. So, kaya talagang nagmamadali kami na makapasok na talaga ng Bicol. Kasi nasa pang-apat na araw na tayo, Rafi. Baka mamaya nauubusan na sila ng supplies doon. Opo, muli po sa mga kababayan nating nais magpaabot ng tulong at donasyon sa pamamagitan po ng Kapuso Foundation, lalo na yung mga in-kind donation. Ano pong paalala ninyo? Sa in-kind donations, tumatanggap din po ang GMA Kapuso Foundation. I-drop off nyo yung mga in-kind donations nyo dito po sa GMA Kapuso Center. Sa kanto po yan ng Samar Avenue at saka GMA Network Drive. Isang paalala lang po, huwag po tayo magbibigay ng mga food items na mag-e-expire na ho. Kawawa naman ho yung mga biktima nitong bagyo na ito. Let us make sure na yung mga i-drop off natin na bigas at saka mga delata is 6 months or above ang expiry period, no? Para walang danger sa mga makakatanggap nito. Ngayon, we also accept new clothes, Rafi. Bagong mga damit, wag na ho old clothes kasi minsan nasisingitan tayo ng mga damit na may mga butas na. Again, kawawa naman ho yung mga evacuees natin. We have to give dignity to the evacuees. Opo. So, nandito ho yan. Tayo ho ay tatanggap until 4 p.m. Bukas din ho, Sabado, bukas ang GMA Kapuso Foundation to accept both cash and in-kind donations dito sa office natin sa GMA Complex. Nandito yan sa kanto ng Samar Avenue at saka GMA Network Drive. Rafi, I also want to invite everybody, please makilahok ho tayo sa telethon na ginawa ng GMA Network. Nandyan ho nakapost lahat ho ng mga donation portals ng GMA Kapuso Foundation. At promise ho namin sa inyo, pag naipon ho natin yan, gagawa ho tayo ng more relief operations as well as developmental infrastructure projects. Kasi Rafi, ayon sa Department of Education, over 200 classrooms ang nasira. Dito lamang sa latest na bagyo na to kay Christine. Okay, so talagang maraming tulong ang kakailanganin. Maraming salamat po, GMA Kapuso Foundation Executive Vice President and the COO Ricky Escudero Katibog. Salamat din, Rafi. Tanging mga bakas ng pananalasan ng bagyong Christine ang naiwan ngayon sa iba't ibang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kabilang dyan ang maraming sirang bahay, bahang palayan at mga kalsadang hindi madaanan. Ang may init na balita hatid ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Pansamantalang hindi nadaanan ng isang kalsada sa Iloilo City matapos matumba ang isang puno dahil sa lakas ng hangin. Wala ko ganyan makita. Makita ko lang siya nga pabagsak. Agad nagsagawa ng clearing operation sa lugar. Malalakas na hangin at alon din ang dahilan kung bakit nagsagawa ng preemptive evacuation sa coastal barangays doon. Nag-decide kung nga masayluman, kaya siyempre may gamay kung nga bata, tapos may kabusong pa kung nga bata. Hindi ita mapaktan ko, grabe, hindi subong na ng hangin. Sa Bacolod City, 4 na bahay ang sinira ng malakas na hangin at alon. Wala man kami ka-preparar gani, gulpi man lang nagsulod ang hangin kagang ang balod. O siyempre, kulba ka gidya, gulpi lang man na gampak sa imo ang balod kagang hangin bala, gulpi lang, isipa bala, pader na lublaks pa ning balay ko gani mo. Sa datos ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6, mahigit 4,000 pamilya o mahigit 20,000 tao ang apektado ng bagyong Christine sa rehiyon. Namigay na ng food packs ang DSWD Region 6 sa mga apektado. Sa dagat naman, nasakop ng Masbate na rescue ng isang napadaang barko ang mga sakay ng bangka na nai-report na nawawala sa Carles, Iloilo. Ayon sa Philippine Coast Guard, pumunta ng Cabugao Island ang mga na-rescue para manguha ng alimasag pero hindi na nakabalik. 3 sakay rin ng isa pang tumaob na bangka ang iniligtas.
Sa Eastern Samar, ekta-ektaryang palayan ang lubog sa baha. May mga napinsala ring kagamitan sa pagsasaka. Humupa man ang baha, nababahala ang mga magsasaka sa epekto nito sa kanilang kabuhayan. Binaha kasi po, malakas ang ulan, nabutan ng bagyo. Tapos ilang araw na hindi siya nabilad or na-dry? 3 araw. Nagbayanihan na rin ang mga guro at mag-aaral sa isang binahang eskwelahan sa paglilinis ng kanilang mga classroom. May mga nasirang bahay naman sa bulubunduking bahagi ng Barangay Carmen sa Davao City matapos hampasin ng hangin na may kasamang ulan. Ang kubong tirahan ng pamilyang Saod, mga pundasyon na lang ang natira. Ang kanilang bubong nagkawatak-watak na matapos mabuwal ng hangin. Iilang kubo rin ang nasira at nilipad ang mga bubong. Sa Governor Generoso, Davao Oriental, 4 na bahay ang nasira ng malakas na hangin at hampas ng malalaking alon. Sa impormasyong nakuha ng GMA Super Radyo Davao sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Governor Generoso, may 3 bangka rin ang nasira dahil sa malalaking alon. Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. May mga punong natumba at nagkaroon din ng landslide sa Baguio City kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine. At may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, narito ako ngayon sa Barangay Victoria Village dito sa Baguio City. Makikita nyo sa akin likuran, no, merong bahagyang pagguho ng lupa. Yan po ay bahagi ng isang residential village, o residential compound dito sa village na ito. Nakunang po ng CCTV yung pagguho na yan ng lupa kanina umaga lamang at ito nga po ay unti-unting nagbagsakan yung mga debris. Kaya nagawa pa ng ilang residente na iligtas ang 2 motorsiklo po na nakaparada malapit doon. Yari po sa riprap yung pader na nasa 3 taon pa lamang daw po mula nang ito ay ginawa. Sa Barangay Ferdinand naman po, isang malaking puno ang natumba. Rumisponde ang PNP Baguio at BFP. Kinailangang gamitan ng chainsaw ang puno para maklear ang kalsada. Kagabi, Rafi, ay meron din kami na cover na isang landslide sa isang residential village naman, Celestial Village dito sa Baguio City. At yun nga po ang sinasabi nila dahilan dyan ay dahil sa pag-uulan, nagiging malambot yung lupa kaya bumibigay. Ito naman po, agad na marumisponde ang mga otoridad dito at na-clear kaagad yung kalsada kaya nadadaanan na ito. At ganun din po yung landslide kagabi. Ang kagandahan lamang po ay wala naman pong nasaktan sa mga insidente na iyan. Sa ngayon, Rafi, bagitin ko lang sa'yo na ito, umaambon-ambon na lamang dito sa Baguio. Kanina nga po ay medyo lumitaw pa yung araw kaya lang ngayon makulimlim na naman. So yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Baguio City. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Sa ibang balita, naniniwala ang ilang chairperson ng House Quad Committee na dapat mag-inhibit sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Bongo sa pagdinig ng Senado sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte dahil iniuugnay sila sa issue. Sabi ni de la Rosa, wala siyang balak mag-inhibit. Wala pang sagot si Go. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Bago pa magsimula ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa War on Drugs ng Duterte Administration, may mensahe ang ilang miyembro ng House Quad Committee kina Senador Bongo at Senador Ronald Bato de la Rosa. Kung maaari, yung mga naakusahan ay mag-inhibit, no? Let the process take its course, ika nga. Matatanda ang si De La Rosa ang PNP chief noon ni Duterte nang unang ipatupad ang giyera kontra droga. Special Assistant to the President naman si Go. Gusto din naman ng mga inaakusahan na madinig din sila, no? Which I think is a basic right, no? At dapat pinagbibigyan. Pero kung ikaw ang mag-iimbestiga dun sa nag-akusa sa iyo, teka muna, mahirap ituro ang delikadesa di ba? So I guess sa puntong 'yan, let them decide, no? And that's karapatan nila 'yon eh. Kung ano man ang kanilang decision diyan, dapat respetuhin din. Sinusubukan pa namin makuha ang pahayag ni Go. Si De La Rosa naman, wala siyang balak na mag-inhibit at hindi raw maghihinay-hinay sa pagtatanong. I don't care kung sino masasaktan sa aking pananalita. Basta ang habol ko lang dito sa katotohanan, lalabas ang katotohanan.
I don't care. I don't care kung ano sabihin nila. What is important. Hindi ako taong pa-cute-cute. Hindi ako taong magpa-disinte-disinte. Sabi pa ni De La Rosa, wala siyang pinagsisisihan sa pagpapatupad doon ng Oplan Tokhang. No regrets. If you are going to give him the chance to do it again, I will do it again. Tiniyak naman ni De La Rosa na dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Senado. Matatanda ang hindi humarap si Duterte sa pagdinig ng Quadcom nitong Martes at nagpasabing pagkatapos na lang ng undas dadalo dahil masama ang pakiramdam nito at kailangan magpahinga. Kaya sabi ng mga kongresista, if the President will appear sa Senate, then sa aming invitation, he will not. Masyado naman lahat ng choosy. So we have to also act accordingly. Kasi ano na yun, frontal na binabastos na ang Kongreso. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Duterte ukol dito. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa epekto ng Severe Tropical Storm Christine at isa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome muli sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rapi, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Opo, ilang lugar na po yung inalis na sa wind signal number 3 pero gaano nakalakas at kabilis yung galaw nitong bagyong Christine? Well, Rapi, sa ngayon ay napanatili nito yung category na Severe Tropical Storm Christine at patuloy ang kumikilos ang sentro nito palayo sa kalupaan ng ating bansa at halos nasa northwestern boundary na ng ating area of responsibility. Kaninang alas 10 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layong 255 kilometers ang layo west-northwest ng Bacnotan, La Union or sa layo naman 255 kilometers west-southwest ng Sinaid, Ilocos Sur. Taglay pa rin ang lakas ng hangin na umabot hanggang 95 km per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso ng hangin na abot hanggang 115 km per hour. Sa kasalukuyan ito ay kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis naman na 15 km per hour. Pag nagpatuloy nga ito dito sa forecast nating speed at direction ay posibleng ngayong hapon o mamayang gabi ay tuloy na itong lumabas ng ating area of responsibility, Rapi. Pero posible daw pong bumalik itong bagyong Christine? Yes, Rapi, hindi natin niro-rule out yung posibilidad na makaraan or magkaroon ito ng looping movement once na nasa labas na ng ating area of responsibility, no? Or nandito na sa West Philippine Sea. Posible na sa darating na linggo ay kapag halos malapit ito sa Vietnam area ay biglang lumiko ito pabalik nga dito sa halos kalagitnang bahagi ng West Philippine Sea. Kailan po posible magganap yung interaction na ito at bukod dun sa pagbalik, anong mga epekto nito dito po sa, lalo na sa northern at southern Luzon na lubhang apektado ng baha ngayon? Sa ngayon kasi, Rapi, may binabantayan tayong dalawang sama ng panahon na nasa labas nga ng ating air responsibility. No? Isang low pressure at saka isang tropical depression. Bagamat more than 2,000 kilometers pa ang layo sa ating bansa, yung binabantayan nating low pressure, posibleng matunaw. Ito namang binabantayan nating tropical depression, posibleng pumasok nga ng ating air responsibility either ngayong darating na weekend or sa simula ng susunod na linggo. Wala tayong nakikitang direktang interaction itong papasok na bagyo at itong bagyong si Christine. At we're not ruling out the possibility na si Christine, pag nag-loop dito sa may bandang West Philippine Sea, ay posibleng matunaw. Habang ito naman binabantayan natin panibagong bagyong papasok, dalawang senaryo inaasa natin, Rafi. Either magtungo ito sa northern zone area or mag-recurve at lumabas naman ng northern boundary ng ating air responsibility. Kaya ngayon pa lamang pinapayo na natin yung mga kababayan natin, the LGUs at Disaster Risk Reduction Managing Officers na mag-monitor din sa posibleng updates natin, Tropical Cyclone Advisory, possibly mamayang hapon or mamayang gabi, patungkol sa paparating na bagyo naman. Sana nga po matunaw na si Christine at umiwas naman itong bagong bagyo. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po at magandang araw. Si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Katuwang ng GMA Kapuso Foundation ng ilang reservists at mga artista sa repacking ng relief goods para sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Detalye tayo niyan sa Ulat on the Spot ni Nelson Canlas. Nelson?
Aubrey, nagtulong-tulong ang ilang miyembro ng Philippine Navy at mga reservists dito sa GMA Kapuso Foundation Warehouse dito sa Tandansora, Quezon City na mag-repack ng relief goods para sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Alas 4 pa lang ng madaling araw kanina ay nagsimula na silang umaksyon at ang mga iniempake nila ay mga bags na naglalaman ng bigas at mga canned goods na pantawid gutom ng mga nasalanta. Habang lumalakad naman ang oras, dumarami ang nagbo-volunteer dito, kabilang na ang ilang sparkle artists tulad ni Herlene Budol, Cheska Fausto, Janvic de Guzman, Charlie Fleming at mga status by Sparkle digital creators na sina Javi Valdez at Micah Kemochi. Narito rin ang mga aktor na at reservists na sina Jay Manalo at Nadia Montenegro para tumulong. Balik sa iyo, Aubrey. Maraming salamat, Nelson Canlas. Limang nasawi matapos maanod ng baha at natabunan ng lupa sa Agoncillo sa Batangas. May ulat on the spot si Bam Alegre. Bam! Rafi, sandamakmak na putik tulad na nakikita ninyo sa ating likuran ang tumambad sa mga taga-Agoncillo, Batangas matapos yung hagupit ng Bagyong Christine. Trahedya rin ang iniwan nito sa 5 residente sa kasagsagan ng sama ng panahon. Pahirapan marating ang bayan ng Agoncillo, Batangas matapos ang pagbayo ng Bagyong Christine. Sa Jokno Highway may mga pagguho ng lupa at nagkalat ang mga natumbang poste, kawad ng kuryente at maging mga puno. Pagbungad pa lang sa bayan, bakas ang iniwang putik ng baha na may mud flow. Ang isang residente kailangang hukayin ang motorsiklo niya matapos mabalahaw sa kalsada. Baha ang dala na malakas sa pag-ulan ng Bagyong Christine pero nagulat ang mga residente sa dala nitong putik at kahoy. Napuno ng lupa ang maraming bahay. Marami ring sasakyan ang inanod at bumalagbag. Ang kombinasyong ito ang naging dahilan kung bakit may mga nasawi sa bayan. 3 sa barangay Subic Ilaya, 1 sa Subic Ibaba at 1 sa barangay Panhulan. Lahat sila inanod at natabunan ng lupa. Nangangailangan ng karagdagang equipment ang lokal na pamahalaan para mapabilis ang clearing operations ng mga kalsada sa bayan. Narito ang pahayag ng kaanak ng isa sa mga nasawi at ng Agoncillo LGU. Pahirapan po kung hindi namin pinagtulong-tulungan ng mga pinsang ko. Tinaas namin ng kahoy, dahil nakakalang ang kamay sa kahoy. Wala na. Wala nang buhay ang aking tiyuhin nung makita kong ganoon. Kaya yung pinsang ko iyak na sinakripisyo na rin kahit mahirap ko. Isinalya ng kahoy para maialis lang ang kanyang ama. Sobrang hirap kasi for the first time, yung communication line ang hirap dahil wala kaming internet. Kahit yung mga cellphones namin wala ding signal. Nagkakaroon pa minsan swertehan. Kaya hirap kaming mag-communicate. Yung crucial na bahagi ng boundary ng Lemery at ng Agoncillo at kailangan maklear itong mga nakaharang dito para mag-resume yung vehicular flow dito. So ito yung, yan, nakita nyo sirang-sira yung police vehicle at ito yung kailangan i-clear ito dahil nakala talaga yung napakaraming putik. At sa bayan ng Agoncillo, 5 ang evacuation center at patuloy din ang koordinasyon din ng lokal na pamahalaan sa mga karagdagan pa nilang pangangailangan. Ito ang latest update natin dito sa Agoncillo, Batangas. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Bam Alegre. Mahigit 500 pamilyang lumikas dahil sa bahang dulot ng hagupit ng Bagyong Christine sa Ilocos Norte. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? Rafi, narito po tayo ngayon sa Coastal Barangay ng Kauwakan sa Lawag, Ilocos Norte kung saan nakikita po natin ang isang bahagi ng West
Philippine Sea at ang direksyong tinatahak ngayon ng Bagyong Christine at malakas po ang alon, meron pong gale warning, bawal po ang magpumalaot at bawal din po ang mga isda at hindi man direktang tumama po rito mga kapuso ang Bagyong Christine sa probinsya ng Ilocos Norte ay naging maagap naman ang kanilang pagpapalikas sa mga residenteng nakatira sa mga barangay na madalas bahain at sa latest update mula sa Provincial Office ng Ilocos Norte abot sa 534 na pamilya o katumbas ng 1,607 na individual ang naapektuhan o di kaya in-evacuate dahil sa Bagyong Christine. May pagbaha at maliliit na landslide ding naiulat sa ilang bahagi ng Pagudpud pero agad din naman itong humupa at na-clear ang daanan. 45 bahay ang naiulat na nagkaroon ng partial damages pero wala naman pong grabing ari-ariang nasira dahil sa bagyo. Sa mga oras na ito sumisilip na ang haring araw pero maalon pa rin at hindi pa rin po talaga advisable na pumunta rito sa bahaging ito at lumangoy. At gayon pa man po ay naka-alerto ang buong local officials ng Ilocos Norte para sa track nitong si Bagyong Christine at sa isa pang bagyong minomonitor ng Pag-asa. At yan muna ang latest, balik muna sa Rafi. Maraming salamat, JP Soriano. Mga kapuso, kung gusto nyo pong mag-abot ng tulong o kailangan nyo ng tulong, tawag lang po at mag-comment online sa Operation Bayanihan Bagyong Christine Telethon. Ang hotline po ay 02-8462-8111. Tutok lang po dito sa GTV para sa Telethon Special mamayang 2:30 hanggang 5:30 ng hapon. Pati sa Dapat Alam Mo, simula 5:30 p.m. Papanood din po ang live stream ng Telethon sa official Facebook at YouTube accounts ng GMA Network, GMA Public Affairs at GMA Integrated News. Mapapakinggan din po ang Telethon sa DZBB at Super Radio stations nationwide. Isa sa puso tayong magbayanihan para sa ating mga kababayan. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Tayo'y aahon, walang maiiwan.